kapatid mo. Sana naman, maiba ka. Sa anong dahilan may iba, Congressman? Didiretsuhin na kita. Bago tayo bumaba, makisalo sa mga bisita. Dalawang bagay ang iaalok ko sa'yo. Una, siguro naman alam mo nang interesado akong bilhin ng lupa ng kapatid mo. Pangalawa, kung mamimirmihan ka dito, dahil alam ko nag-iisa ka na sa buhay ngayon, wala na masabi ang iyong mag-ina. Gusto ko sanang magtrabaho ka sa akin. Hihigitan ko kinikita mo sa Maynila para matapos na ang lahat ng ito. Magkasama-sama tayo. Didiretsuhin din kita, Congressman. Hindi pinagbibili ang lupa ng aking kapatid. Alam mo yan. At hindi ako magtatrabaho sa'yo. Bakit naman? Nagtanong din ako tungkol sa'yo. At nalaman kong hindi magandang pamamalakad mo rito. Matalas ang dila mo, Villamar. Mag-isip-isip ka. Baka ikaw ang masugatan ng talim niyan. Kapag ang katotohanan ng umiral, Congressman, malalim ang hiwa ng talim. Walang iniwan sa katotohanan hindi atake sa puso ang kinamatay na aking kapatid. Hindi ba, Hepe? Mukhang may ibig kang tukuhin. Nalimutan mo yata. Nasa loob ka ng pamamahay ko para makapagsalita ka sa akin ng ganyan. Hindi porket napangasan mo mga tauhan ko. Pwede mo na ako hakbangan. Baka gusto mong manahog ng bahay ko. Nauna pa. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, Congressman. Pero gusto kong malaman mo. Huwag ka na muna magpaikot. Hindi pa tapos ang laban. Vicente, wala nang dahilan para magtagal pa tayo rito. Hoy, Villamar! Ito tandaan mo! Akin ang ebanghelista! Ano man ang gustuhin ko, siyang masusunod! Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin ngayong gabi! Tandaan mo yan! Waran! Braulio, ano na balita? Batong-bato na kami sa kahihintay dito. Sanay naman kayo sa kanyang buhay, ah. Alam niyo naman hindi kayo pwedeng gumala at baka mamukha kayo. Alam mo, Braulio, hindi mo na kailangan sabihin sa amin yan. Aral kami sa mga limitasyon namin. Sa tagal na namin sa trabahong ito, hindi lang kayo ang aming napagsilbihan, kung sino-sino na. Kaya naman malaking bayad sa inyo, ah. Kahit ultimong pahinga, bumabatak ang metro nyo.
Ayaw niyo pa ba niyan? Yun, kain tulog. Kain tulog lang ang nangyayari. Sayang ang training namin. Hindi kami sinanay para lamang magmasakar ng isang maliit na baryo o manggulo lamang. Sisiw yan sa kakayahan namin. Parang nakakainsulto. Sandali lang ang paghihintay natin. Yan ang gusto kong marinig. Sa darating na Sabado, nandito na si Governor. Tulad ng unang pinag-usapan natin, papatayin mo siya. Na ang lalabas, na may kasalanan ng mga taong labas o militar. Mabuti na yung maraming rally dito. Magiging madali kay Congressman at sa mga taong ilalagay niya ang kontrol ng kapangyarihan sa buong lalawigan. Mabuti nang walang oposisyon para walang papalag, hindi ba? Pero sa gabing ito, may patitira ako sa inyo. Latak ng oposisyon. Saan naman ito? Ituturo ko sa inyo ang bahay ng mga Bilyamar. Kapag ando na kayo, ubusin niyo lahat ang mga Bilyamar. Walang problema doon. Gigisingin ko na ba yung mga bata? Wag muna. Maaga pa. Hayaan mo na sila makapagpahinga. Alam na ba nung dalawa na isasama mo sila sa Maynila? Hindi pa. Pero kinakailangan gawin ko. Sa nakita kong inasal ni Congressman kanina, alam kong may gagawin siyang hindi maganda. Ayokong madama yung mga bata. Ngayon, kapag nakita kong palagay ng mga bata sa galaw sa Maynila, agad akong babalik. Tonyo! Ano nangyari sa'yo? Talo. Kunwari. Tatawag akong doktor! Waa! Masama tama mo eh! Victor! Victor! Talo. Teka, doon tayo sa loob. To. Talo. Kunwari, sundalo. Patay ko, Bernard. Tago. Punta sila dito. Patay buo pamilya. Bilyamar.